Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, kawawa naman si Senator Lacson kay Senator Marcoleta. Yan po. Naawa po ko sa totoo lang dahil butatang butata, nagmukhang bata, no? Yan yung sinasabi natin na siguro may time para magpahingan lahat. Kitang-kita po natin na kumbaga china-challenge nyo pa yung mga mahusay. 'Di ba? Dapat alam nyo lang kung sino yung mga katapat nyo. Si Marcoleta po, ito po yung mga taong walang pakundangan. Hindi po kayo aatrasan yan. Kawawa lang talaga ang bumangga, giba, di ba? Ayan pala sa ano ko bukas, description ko ng Badong Aratilis, ang bumangga, giba. Grabe, awang-awa talaga ako kay kay Senator Lacson eh. Lahat ng 'di ba parang ang husay-husay niya pag nagpe-press con. Kasi sa press con wala si Marcoleta. Walang bibira sa kanya, para ang husay-husay niya, no. Ang tagal na panahon na inilagaan ni Ping Lacson na yung pagpo-project na magaling, no, sabay sa isang iglap. Alam niyo yun? In-expose ka ni Marcoleta sa isang iglap na hindi ka pala. Yung inaakala sa iyo ng tao hindi naman pala. Naawa po ko. Isa pang balita, ito po si Senator Amy Marcos naman ay naggumawa ng resolusyon para hilingin po sa pamahalaan kung ano talaga yung naging koordinasyon nila sa ICC, no? At para malaman din kung sino yung mga tao sa pamahalaan na dapat kasuhan, no? Okay. Alam niyo po, sa totoo, akala iba po yung husay ng pagsasalita, iba po yung pakikipagdebate, no? Ako masasabi ko na pera yabang po. Mahusay-husay na ako sa makapagdebate, pero alam niyo ang rules ko lang, willing ako makipagdebate basta may talent fee at saka higit sa lahat, dapat hindi abogado. Kasi lugi ka 'di ba? Kahit na gaano ka kagaling, trabaho nila 'yan eh. Alam niyo 'yun, trabaho kasi 'yun. Kumbaga, kung naghamunan siguro sila ng barilan, malamang matatalo si Marcoleta kasi trabaho ni Ping dati yun, yung makipagbarilan. Kanya-kanya po talagang forte. Kaya po talagang hindi po uubra yung malayo yung malayo yung profesyon mo masyado. Asan ba yung salamin ko? Bakit? Parang tumilinaw. Nabisto nyo tuloy yung aking nabisto nyo tuloy yung gano'n nakarumi yung aking ano na nangyari. Yan ang problema, masyadong matampuhin tong na to. Okay. Balik pato na tayo. Unahin na po natin tong kay unahin na natin yung kay Senator Amy.
para maya-maya tuloy-tuloy na tayo rito sa banggaan ni Lacson at Marcoleta. Ito po yung pahayag ni press release ni Senator Amy. Inihain ni Senator Amy Marcos ang Senate Resolution 340 upang busisiin muli ang buong katotohanan sa umunoy koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa International Criminal Court sa nangyaring pagdampot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso 11 ng nakaraang taon. Uy, bukas na pala yun. Saan kaya rally mo? May balita ba kayo na rally? Makapunta nga. Isang taon nang palaisipan ng nangyaring paglapastangan sa karapatan ng ating kapwa Pilipino, ani Marcos. Dapat ilantad na ang buong katotohanan at panagutin ang lumabag sa ating konstitusyon. Dagdag niya. Giit ng senador, kailangan mabunyag kung may naging pakikipagtulungan ang ilang ahensya ng pamahalaan sa International Criminal Court sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Hindi nagtutugma ang kwento ng pamahalaan, malinaw na may nagsisinungaling, giit ng senador. Paulit-ulit sinasabi na wala ng ugnayan at hindi na makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC, pero inamin din na nakapag-usap si Remulla sa mga tauhan ng ICC, dagdag niya. Dagdag pa ni Marcos, mahalagang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa sariling sistema ng hustisya at matiyak na hindi mauulit ang anumang hakbang na maaaring maglagay sa alanganin sa soberenya ng bansa. Dapat walang Pilipinong matatakot sa sarili niyang gobyerno at magtatago sa dayuhan sa sarili niyang bansa, pagtatapos ni Marcos. Alam niyo po, lantaran po yung sinasabi nila Remulla ng DILG, di ba? Na hinahunting nila si Bato. O, hindi naman ganun yung salita, pero aaksyon sila pag merong ICC warrant of arrest. Siguro dapat maliwanagan nyo muna dito kay sa DILG, sa mga kapulisan, na hindi po pwedeng pag may warrant of arrest ang ICC, basta-basta na lang ipatupad. Yun yung problema no? Basta nyo na lang sinisisi si Bato at yung iba pang mga yung iba pa po nating mga senador. Uy, teka muna, bakit ganyan? Kanina pa ba ako wala? Baka raw nagsisiyar ako. Ay, nako. Visit. Hindi kasi ako nagbabasa, yan tuloy. Badong. Visit ka balong. Hindi mo binabasa. Kanina ka papawala sa camera. Oo, si Mr. Suave. Okay. Balik pato na po tayo. Pasensya na kayo Pero narinig nyo naman ba? Ngungo pa? Tak ng tinapay. Ang daming problema natin Tumitigil, ngungo. Okay.
Ah, okay na ba? Mag-1 na nga kayo kung okay na. Ngungo ba ako? Astrid, namimiss ko. Baka naman. Hindi ko naman binabago setup ko eh. Siyempre, malikot ako eh. Okay. Punta na tayo rito sa dapat natin puntahan. I-sum up na natin no yung nangyari rito kay Lacson at saka kay Marcoleta. Ang una nag privilege speech at binanatan si Lacson, si Marcoleta, 'di ba? Ibang usapin po kasi yung privilege speech ni Marcoleta doon sa Splice video kasi wala namang kinalaman yun sa Blue Ribbon eh. So, binanatan po ni Marcoleta si Ping Lacson bilang Blue Ribbon chairman. Okay? Kasi ang punto ni mahaba po yung privilege speech ni Marcoleta. Kasi kinuwento niya mula nagsimula yung Blue Ribbon hanggang dito po sa panahon ni Lacson. Kaya mahaba. Ibig sabihin, sinimulan ni Marcoleta dun sa sinabi ni BBM na mahiya naman kayo. So sa paghanap sa mga walang hiya, yung mga hindi marunong mahiya na magnanakaw. Yun po yung tema nung privilege speech ni Marcoleta. Nagtataka siya kay Ping Lacson bakit buhat nung iba yung tono ng pananalita ni Ping Lacson nung si Marcoleta pa yung Blue Ribbon, epal siya ng epal, 'di ba? Nabanggit niya pa nga yung mga contractor. Ngayon, nung siya na yung Blue Ribbon, halos wala nang ipatawag si Marcoleta. Ang daming nilalanta si Ping Lacson. Ang daming nalantad. Ano ko lang ilalatag lang po natin yung ano ba talaga yung pinag-uusapan dapat. Ang ganda ng paglalatag ni Marcoleta eh, 'di ba? Maraming ang punto ni Marcoleta, hindi mo ginagampanan yung trabaho mo bilang Blue Ribbon Committee. Kasi hindi mo pinatatawag. Ang objective dapat ng Blue Ribbon ay malaman natin kung sino yung tinutukoy ni President Marcos na mga mahiya naman kayo. Yung mga walang hiya. Yun po yung gustong malaman. Yun dapat yung guiding principle kung bakit kayo nag-iimbestiga sa Blue Ribbon, 'di ba? Malaman talaga yung mga mastermind ng pinakamalawak na nakawan. Ito pong flood control project. Malinaw po 'yun nung panahon ni Marcoleta eh. Doon po siya papunta eh. Ngayon, nung ikaw na yung pumalit, naglabo-labo na. No? Yung sinasabi ni Senator Lacson na susundan yung mga ebidensya, wala siyang sinundan na ebidensya. Hindi siya nagpatawag ng sino man kay Martin Romualdez sa mga tinatawag niyang contractor. Wala siyang pinatawag. Sabi ko nga, kung ayaw mo talagang ipatawag yung mga congressman, edi yung mga iba, yun din yung punto ni Marcoleta. Halimbawa, si Bersamin, Yusek Bersamin, hindi nila pinatawag. Yung si Estrada at saka yung dalawang tauhan ni Saldico na lahat ng mga nagdi-deliver ng pera, lahat ng mga nag-deliver, lahat ng nag-deliver kay Saldico, lahat ng pinanggalingan mula kay Saldico,
Si Tiksay at saka si Estrada laging binabanggit. Pero hindi po kahit kailan inimbitahan ni Blue Ribbon Chairman. Tapos, miski yung mga tao po sa pamahalaan, lalo na si Yusek Bersamin, si Cadiz, Jojo Cadiz, hindi rin inimbitahan. At ito nga po yung pinaka-latest, ito pong 18 Marines, ex-Marines, na imbis na nagkusa na nga, na nagbigay ng ebidensya, imbis po na imbestigahan, siniraan pa ni Lacson. Yun yung punto ni Marcoleta eh. Kaya kaya ang sabi ni Marcoleta, gusto natin na maimbestigahan talaga to dahil napakalaki na ninakaw. Pero ang sagot ni Lacson, ang lalayo. Alam niyo yun po yung contention. Bakit hindi tayo mag-imbestiga? Bakit ayaw nating imbestigahan? May pinoproteksyonan ba si Lacson? Bali, ganun po yung punto ni Marcoleta. Nung sumagot po si Ping Lacson na punto per punto daw, hindi naman po punto per punto yun. Hindi niya naman sinagot kung bakit hindi siya nag-iimbestiga. Hindi niya naman sinagot kung bakit hindi niya inimbitahan si Bersamin, si Cadiz, tsaka yung 18 ex-Marines. Hindi niya po sinasabi. Hindi niya po sinagot yung mga yun. Iba po yung punto per punto niya. Ang punto per punto niya, siraan si Marcoleta. As usual na paninira, pro-China. Bakit tanggol ng tanggol si Marcoleta sa China? Bakit tanggol ng tanggol si Marcoleta sa mga Diskaya? Na nasagot po ni Marcoleta yung Diskaya kasi may kaugnayan sa flood control eh. Pero yung sa China, talagang hindi na po sasagutin ni Marcoleta. Sabi niya nga, siraan nyo na ako pero stick tayo dito. Yan po yung sitwasyon. Ang ginawa ni Ping Lacson, siniraan lang personal. Di ba? Bakit mo pinagtatanggol yung Diskaya? Bakit mo pinagtatanggol yung China? Tapos, meron pa yung sinasabi, yung sa SOSE. Panay paninira eh, na personal. Walang kinalaman doon sa Blue Ribbon. Tapos, pinersonal daw si Lacson, galit na galit kasi nga, pinalitan siya sa Blue Ribbon, pinipersonal siya, obsessed daw si Marcoleta. Yung binabanatan sa'yo ni Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman, hindi kanya binabanatan ng personal. Kasi kung binabanatan ka ng personal, iba sana yung mga naririnig natin kay Marcoleta. Hindi sana yung mga nagloko na lahat ng para na akong AI ah. Okay. Ang banat ni Marcoleta purely sa pagiging Blue Ribbon Chairman ni Lacson. Kung bumanat man sa labas ng Blue Ribbon si Marcoleta kasi pinagtatanggol niya lang yung sarili. Di ba? Pinagtanggol niya lang yung sarili dun sa KIG, yung splice video. Yun lang po ang pinaka ano ni Marcoleta. Pinakabanat na kakaiba. Okay yan, parang effect na lang. Ituring nyo na lang na effect. Okay. Ngayon, ito po yung bandang huli, no? Pakinggan po natin kung paano po butatang-butata po si Lacson. Ito po yung bandang huli na wala nang maisagot si Lacson. Pakinggan nyo po to. Ganito po. Pakinggan na lang, wag nang kasi hindi na kaya ng ating Hindi na natin kaya na ilagay pa si Marcoleta at si Lacson. Pero malakas naman po ang boses nila. Pakinggan na lang po natin.
Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi, I don't know Administrative Order number 29. Hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. You don't Ulitin need to ko, know, Mr. President. I'm not interested. hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi na interesado sa Kasi, sinasabi ko. No. Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas sapagkat dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. So ayaw po ninyong malaman ng totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China may karapatan dyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahula? Sasabihin ko ay, The debate is going into Yeah. motives and all of that. So, voto proprio, the presiding officer declares the session suspended. Nakita nyo po yung tinakbo po ng usapan? Di ba? Ano ba? Narinig nyo ba? Narinig nyo? Yari ka talaga eh. Pag hindi ka talaga sanay sa debate, lalo na yung sanay ka lang na makinig kayo sa akin. Di ba? Nagsasalita ako, makinig kayo. Eh iba po yun eh. Doon po nasanay si Lacson, hindi po yan obra. Visit na ano to. Ito problema pag naka-live ka eh. Lahat ng problema, dadana. Bigla mawawala mukha mo, bigla nagpi-freeze. Ganyan lang po talaga pag sa live. Nakita nyo naman, kahit nga sa ano na kami, malaki na po yung pagpasensyaan nyo na lang po. Huwag nyo na po kung palagan na bakit ganyan. Eh kasi ganyan talaga pag nagla-live ka. Hindi po talaga maiiwasan yan. Anyways, nakakabalik naman tayo. Kung yung sa ano nga, 'di ba, sa radio program namin, talagang nawawala-wala rin eh. Okay. Ang punto lang po, pumapasok si Lacson sa ano eh, sa porte ni Marcoleta eh, 'di ba? Oh. Paano yan, Lacson? Wala pa nga sinasabi si Marcoleta. Ayaw mo nang makinig. Ibig sabihin, nilalantad na po unti-unti ni Marcoleta, no? Nilalantad na po ni Marcoleta yung ano eh, yung ugali ni Lacson. Yan yung maganda. Butatang-butata siya rito, nakakaawa kasi kahit na ito po yung pakikipagdebate na kahit na ano sa isagot mo, butata ka. Halimbawa, 'di ba tinanong siya, alam mo ba yung administrative number 14? Pag sinabi po ni Lacson na hindi niya alam, yari siya ron. Hindi mo alam? Ay, pag sinabi niyang alam niya, sige nga, ano po yung laman nun? Yun eh. Madalas din talaga namin ginagawa yan eh. Oh, meron pa si Lacson. Meron pa siyang sinabi na hindi mo alam o sasabihin ko sa iyo. Eh ayaw ko nang makinig. Ayaw mo makinig, ayaw mong malaman. 'Di ba? Ang ganda ng butatang-butata, wala kang ikakatwiran eh. Bakit ayaw niyo pong malaman? Lahat ng isasagot mo, ganyan po kagaling si Marcoleta. Ang tawag po diyan sa pakikipag kumbaga kahit na anong isagot mo, sabihin mo na alam mo at hindi mo alam, barado ka kay Marcoleta. Kita nyo, sinabi niya, hindi ko po alam kung ano yan. O hindi mo alam, sasabihin ko sa'yo. Ayaw ko pong makinig. Ayaw mo makinig?
O kahit na ayaw mo makinig, eto gustong malaman ng mga tao. Kasi po, sasabihin nyo na naman, China, China. Ito po, hindi po pinapractice tong ganitong pakikipag debate. Ito pong pakikipagtalong ganito na ginawa ni Marcoleta, hindi po yan pinapractice. Kusa po yan. Kahit na anong isagot ni Ping Lacson, butata siya. Pag hindi ka po sanay sa ganyan, yari ka lang. Yun po ang nangyari kay Lacson kaya nakakaawa. Wala po siyang isasagot kay Marcoleta na hindi siya mababara. O, di ba? Bakit ayaw niyang alamin? Importante to. Kaya le-lecturean ka para kang may kinalaman pa naman niya sa pinagyayabang nyo na alam nyo yung national territory. Bukod pa dyan, yung sinabi ni Marcoleta, tuwan-tuwa ko na inimbitahan niya na lahat ng mga pati si yung lagi nilang pinagmamalaki na magaling si Carpio. Oh, pinaimbitahan na nila sa Senado pa tapos hindi magsisadalo lahat. Yan yun eh. Kaya kawawang-kawawa po talaga. Okay, eto pa isa. Yung bandang huli. ni ano yun, meron pang isang tagpo di ba? To the rescue ngayon si Tito Soto kasi alam niya wala na maisagot si si Lacson. Yung sinabihan niya si Lacson na manghuhula rin po pala kayo. Akala ko magaling lang kayong investigador, yung pala manghuhula rin pala kayo. O, di ba? Wala pa sinasabi si Marcoleta Ayaw daw makinig ni Lacson. Kita mo? Bakit ayaw mo makinig? Ayun yun. O, eto po. Pagkatapos po, akala siguro ni Tito Soto hindi na magsasalita si Marcoleta. Nagsalita pa rin. Eto po ang mga sinabi ni Marcoleta. Pakinggan po natin ulit. Nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Lahat po ba noon ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President? Puntahan natin. Alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung aharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po inananalig. Kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. O, yan po Eto ngayon ang hamon ni Marcoleta, hindi pa siya tapos. Matapos silang mahaba po yan Yung 1 minute recess. Matapos po yan, muling naghamon si Marcoleta. Lahat po ba ng pinaiimbita ko? Yun lalo na yung 18 ex-marines ay iimbitahan natin sa ngalan ng pagsunod sa dito wala na naman maisasagot si Ping Lacson dito. Ito po yung walang kalusot-lusot si Ping Lacson na naman. Sige, tuloy natin. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Yan, butata na si Ping Lacson dyan. Diba may katwiran siya? Teka muna. Bakit kinakailangan bago natin iharap malaman muna natin kung nagsisinungaling o hindi. Ano sabi ni Marcoleta? Meron tayong mekanismo. Pag nagsisinungaling, malalaman natin at pwede natin silang ipakulong. Wala nang kalusot-lusot si Lacson Payagan lang natin, lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute, may kahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yun lang po gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, di naman po makakasama,
makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Sapagkat ngayon, kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online. At sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Para tapusin na po natin ito. Hindi makasagot, di ba? Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. The majority leader. Yes, para wala nang daw gulo, na di pa lalaking gulo, binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Hindi ko na po alam yun. Kasi po kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Correct. Kaya gusto ko pong malaman kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Tama. Mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. President, Yes, Senator Lacson. isa lang po ang pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Aray! Walang koneksyon, Lacson. Nakakahiya ka naman. Oh, bago raw niya pumayag, pirmahan daw muna. Ginawa pang bargaining eh. Wala naman pong katuturan yung mo eh. Seryoso po ba kayo? Serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is But, correct, Mr. President. Paano ko po yes, but pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga Correct. po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Tama. Paano mo pa pipirmahin partial pa? Bakit hindi nyo lang tapusin agad? Palpak na naman si Lacson dun, di ba? Bakit gustong-gusto niyang papirmahin muna? Wala naman laman yung pinapipirma niya. Alam niyo ba laman nun? Yung pinapipirma ni Lacson? Mag-imbestiga yung ang pinaka-suwestyon niya, imbestigahan ng DOJ at saka ng ombudsman yung mga tao na to. Ay, yari po siya nun. Hindi po pwedeng papipirmahan mo, kaya nga walang pumipirma eh. Sa isip-isip ng mga senador, bakit kami pipirma dyan? Wala naman laman yan. Wala naman tayo halos na imbestigahan. Tignan nyo po, ililigtas na naman siya rito nila Tito Soto. Paano siya ililigtas ni Tito Soto? Oh, pumayag ka na, nag-yes ka na, di ba? Tapos nakaisip si Lacson, nako, teka muna, yari ako nito sa amo ko. Bakit ako pumayag na mag-iimbestiga? Kaya nga ako nilagay dito para wala na investigasyon eh. Yari ako nito sa amo ko. Nahimasmasan si Lacson, kaya sabi niya kay Marcoleta, pumirma muna kayo sa committee report. Isa lang po ang nakapirma pa. 20 sila. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, pusin na po natin ito. Kita mo, ang galing mag-trap ni Marcoleta. Oh, kahit weekly lang, mag-schedule na kayo. Di ba? Kahit weekly lang, basta kailan ang schedule. Yun yung tanong ni, yun yung tanong sa inyong lahat ni Marcoleta. Tignan nyo po kung paano siya ililigtas dito ni Tito Soto. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. Palpak na naman si Soto. Oh, naniniwala raw si Soto kaya hindi pwedeng imbitahin dahil merong kaso. Cyber libel. Cyber libel lang? Ha? Yung kaso ng mga abogado hindi mo na iimbitahin. Pakinggan nyo po kung paano po to babarahin ni Marcoleta.
Yung sinasabi niya cyber libel. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue. Ginagawang bata ni Tito Soto eh. Sinasabi niya, teka muna, kinasuhan na yung mga yan eh. Tignan muna natin kung po pwedeng imbitahin yan. Ano ba kaso? Criminal ba? Nakakulong ba? Ano ba kinaso? Cyber libel. Bawal nang imbitahin. Tignan yung pakinggan nyo si Marcoleta rito. Banat. Banat Marcoleta. Kaya nagmukha pong mga engot tong mga datihan ng mga senador pagpasok ni Marcoleta. Ganong merong kaso at meron ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda? Tignan nyo muna yung katwiran ni Soto ha. Dahil may demanda sila, hindi natin masasagot yan kung pwede silang imbitahin. Anong klaseng Senate President yan? Ang kinatwiran ni Soto, para kasi naipit na yung sparring partner niya, umuo eh. Yes daw, magko-conduct raw siya ng nabitag sila ni Marcoleta eh. Napa-oo si Ping Lacson, di ba? Yes, magko-conduct na tayo. Pero, pirma ka muna. Ay, teka muna. Ayoko nga pumirma eh. Pero umuo ka na eh. Ngayon naman, ang kinakatwiran naman ni Soto, may demanda na yung mga yan eh. Yun ang unang question muna. Pwede ba natin silang imbitahin? Tignan nyo po, barado kay Marcoleta yan. Ito po sinabi ni Marcoleta. And the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga tao ginakala nating makakatulong sa atin? Magiging tagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito. No, tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we You cannot answer the question kasi hindi mo alam ang sagot. should ask the Committee on Rules to rule on that. You can be right, you can be wrong. You can I be don't right, want you can to be answer wrong. you and Anong tell klaseng you that you are Senate right. President ka? Yan yung problema pag ang Senate President natin ganyan. Sa totoo lang po, hindi po usapin niya ng Senate Committee on Rules. Dahil si Marcoleta, wala pong nagsabi sa kanya na Committee on Rules na siya ay mag-imbestiga. Anong sabi nakalagay doon nung nag-imbestiga si Marcoleta? Moto proprio. Nagkusang loob si Marcoleta na mag-imbestigahan. Wala po nag-utos sa kanya. Hindi po siya inutusan ng presidente ng Pilipinas, hindi po siya inutusan ng Senate President. Moto proprio, nagkusa siya na mag-imbestiga dito sa flood control project. Kaya kitang-kita po, nakita po natin na hindi nila alam talaga yung mga batas-batas. Palusutin lang lahat. Ngayon, natrap kayo. Umuo kayo na mag-iimbestiga. Ang gusto lang malaman ni Marcoleta kailan. Wala na. Tinapos na nila kailan. Wala nang sagot yung kailan. Bakit? Pag nag-imbestiga si Ping Lacson, kaya ka nga nilagay dyan para mapigilan yung investigasyon eh. Kaya ka nilagay ng amo mo dyan na mahirap po yung nangangamuhan. Yan po ang problema ng nangangamuhan si Lacson tsaka to si Soto. Ang nagpabigat pa po kay Lacson, trinap niya yung sarili niya eh. Di ba? Nag-privilege speech siya, tapos pumayag siya na questionin siya ni Marcoleta. Umuo siya na matatrap ka eh. Pag hindi ka marunong, pag hindi ka sanay sa mga debate,
Matatrap ka ng mga nagdidebate. Yan yun. Blackout na naman ako. Oh, kaya ang ginawa po ni Marcoleta ngayon, train up po sila ni Marcoleta. Ngayon napa-oo na sila. Sisingilin sila ni Marcoleta. Pag hindi pa rin sila nag-conduct ng mga investigasyon, magpe-privilege speech na naman yan. Para sabihin na hindi sila tumupad sa pinangako. Pag nag-conduct sila ng investigasyon, yari sila. Dahil syempre, bida na naman sila Marcoleta, lalabas ang katotohanan. Pag hindi naman sila nag-conduct ng investigasyon, yari pa rin sila kay Marcoleta. Kaya yan po yun, wala po kayong pipiliin. wala po kayong lusot. Yan lang po. Kaya pasensya na kayo. Hindi, ayaw niya naman bitawan yung blue ribbon. Nakukuha nyo, kahit ayaw niya na mag-imbestiga, ayaw niya pa rin bitawan. Muli, sasabihin ko po sa inyo, ang Blue Ribbon Committee lang po, ang pinakatanging committee sa Senado na ang pangunahin pong trabaho ay mag-imbestiga ng mga anomalya. Yung iba pong mga committee, ang pangunahin nilang trabaho gumawa ng batas. Ito po, kaisa-isa po ng pangunahin niyang trabaho mag-imbestiga. So, bakit po sa dinami-dami ng committee, pinag-iinitan lang ba niya dahil pinalitan siya ni Lacson? Hindi po. Kasi yan lang po talaga yung pwedeng mag-imbestiga ng katiwalian. Pag ibang committee po nag-imbestiga, pwede silang questionin. Bakit? Batas lang dapat ang ginagawa nyo. Bakit kayo nag-iimbestiga? O, kaya yung mga palusutin, hindi makakalusot kay Marcoleta. Huwag kayong mag-alala. Ngayon, nakikita na ni Marcoleta kung sino yung habulin niya pag naging Vice President na siya ng Pilipinas. Okay? Yan lang po ang ating topic. Huwag na natin sobrahan. Gusto ko po